sama-sama tayong magiging saksi. Sa pagpapatuloy ng paghahanap para sa mga nawawalang sabungero, susuriin ang DNA sample mula sa bungo ng tao na na-recover sa Taal Lake. Saksi, si Salima Refra. Isang linggo ring nasuspinde ang diving operation sa Taal Lake dahil sa masamang panahon. Sa pagpapatuloy ng operasyon sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero kahapon, may na-recover daw na bungo at ilang buto ang Philippine Coast Guard. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. May DNA rin yun eh kasi parang ano pa eh, buong-buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Nakuha ang mga ito sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Julie Dondon Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Gaya ng ibang na-recover sa Taal Lake, isa sa ilalim din ng mga buto sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Sumailalim naman sa dagdag na interview ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang sumbong ng ilang kaanak ng missing sabungeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Patidongan at idiin daw siya bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si Then sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Yung po sabi sa akin ng mga hindi naman daw dapat paniwalaan yung mga salita ni Sir Dondon, kaya nag-iimbestiga sila ng panibago. Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kung palabasin, sila Sir Dondon, yung may kasalanan po talaga sa lahat, o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Nauna nang hiningi ni Remulla kay PNP Chief General Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa isyu ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, bineberipika pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Ang abogado naman ng 12 pulis na pinaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabungero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Nauwi sa habulan at barila ng pagtugis sa isang suspect sa pang-hold up sa Maynila. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Hinabol ng mga operatiba ng Manila Police District Station 11 ang dimotorsiklong mga lalaki niyan sa Maynila bago maghating gabi nitong Lunes. Ang mga lalaki, suspect pala sa pang-hold up sa isang estudyante. Dito sa mga CCTVs po, makikita po na sobrang bilis po ng takbo nila. Actually, parang ang tingin ko nga doon, baka maka-aksidente pa kasi sobrang bilis. Kwento ng biktima, wala na siyang nagawa dahil sa sobrang takot. Tinutukan po ako. Sabi ko, kung hindi ko daw po ibibigay, puputokan daw po nila ako. Masamang loob niya dahil yung tinangay na cellphone matagal na niyang pinag-ipunan. May pinaglalaanan din ang pera na kuha sa kanya. Nagsa-sideline po ako bilang construction o kaya minsan po waiter para po makapag-ipon para po sa pag-online class kasi po sa pag-aaral po. Lalo na pong mga nakaraan po maulan.
Kaya sobrang sakit lang po. Ayun po sana is magiging allowance ko para rin po sa pang-requirements at pang-school ko po. Ayon sa MPD, nakahingi ng tulong ang biktima sa mga pulis kaya agad nakapaglunsad ng hot pursuit. Nakita po yung ating pulis na parang emergency po yung dating ng hihingi ng tulong. Nilapitan kagad nila po. Humingi po siya ng tulong na hinold up na po siya. At gunpoint, tinutukan na po ng baril. So afterwards po, tinuro niya po kagad yung tumatakbong motor. Hinabol po nila yan sa Muelle de la Industria, dito sa Binondo po. Na-corner ng mga pulis ang suspect nang mahulog siya sa motorsiklo. Pero mabilis siyang umakyat sa MacArthur Bridge. Nung nasa nasa MacArthur Bridge, ma'am, pag-angat doon na siya namutok. Sa inyo? Apo. Kaya nag-pretend na pumutok sa akin. At kahit may tama na sa paa, tumakbo pa rin ang suspect paakyat sa isang truck hanggang makarating sa Manila Hotel. Pumunta siya sa mga damuhan, doon siya nagtago. Nalalam po na kasi yung pangangailangan mo. May tama ka na, nakatakbo ka pa raw. Opo. Bakit? Ito lang po makaligtas mo. Pero hindi na nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at 3,500 pesos na cash. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Walang kawala sa operasyon sa Pampanga ang 2 Koreanong sangkot umano sa streaming app scam. Sa hiwalay na operasyon, timbog din ang 2 pang Koreanong nasa likod umano ng modus na fake travel agency. Saksi, si John Consulta. Immigration, dumog, get down! Sa bisa ng dalang mission order, nireid ang mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang unit na yan sa Pampanga. Ang target, mga dayuwang sangkot sa modus na fake travel agency. Arestado ang 2 Koreano. Naabutan pang nakabukas sa mga computer na ginagamit umano sa illegal na transaksyon. Ayon sa BI, kinasa ang operasyon matapos itimbre ng Department of Tourism. Nagpapanggap nga sila na travel agency at nagtatawag sa kanilang mga biktima sa Korea upang alukin ng mga mabababang flights at mabababang rates ng mga hotels dito sa atin. May nakausap po tayong isang hotel sa Cebu at sinasabing may lumapag sa kanilang more than 30 Korean nationals na sa pagkakaakala nila ay may booking sila dito sa isang 5-star hotel. Ngunit nung chinek ng hotel ay wala pong naka-register na booking itong grupong ito. Sa hiwalay na operasyon, sa Pampanga pa rin, arestado sa isang villa ang 2 pang Koreano na sangkot naman umano sa pang-i-scam sa mga gustong mag-subscribe sa isang online streaming app. Isa sa kanila, leader umano ng scamming syndicate sa South Korea. Na kukumbinsihin nila itong magpadala ng pera or mag-subscribe kung saan ito ay walang totoong subscription doon sa sinasabi nilang application or movie streaming application. Sinisigaw pa namin makuha ang panig ng 4 na inarestong Koreano na naharap sa summary deportation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Sa susunod na taon na, ikakasa ang pagsasaayos sa Guadalupe Bridge sa lungsod ng Makati. Hahabulin naman ng Department of Public Works and Highways ang mga nasa likod ng bumagsak na tulay sa Isabela nitong Pebrero. Saksi, si Joseph Moro. Nitong Pebrero, bumagsak dahil sa bigat ng dumaang truck ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihalimbawa ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na mga di dapat tularan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, tapos na ang technical investigation nila sa tulay. Ang recommendations namin already is file actually yung mga civil cases against yung mga what we feel na what we know na medyo may kulang sa paggagawa, let's say sa contractor o sa designer, and of course yung truck na nakasira. Ngayong linggo naman sasampahan ng reklamong sibil at kriminal ang driver ng truck. Ang Guadalupe Bridge naman sa Makati na nabanggit din ng Pangulo sa SONA sa 2027 ba gagawin. Pero ngayong taon na raw sisimula ng paggawa ng mga detour bridge sa magkabilang gilid na inaasahang matatapos sa unang quarter ng 2026.
Matagal nang inirekomenda ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kumpunihin ito dahil sa mga crack at hindi kakayanin ang malaking lindol. Ang kukumpunihin lang naman namin dyan yung outer structure, hindi yung buong Guadalupe. Pero hindi namin gagalawin muna yung, yung structures sa 2026 kasi nandyan yung ASEAN meeting. So we don't want to disturb actually the traffic in that area. Tuloy naman ang pagbubungkal sa ilang magiging istasyon ng Metro Manila Subway tulad sa North Avenue, Quezon City na nasa 50% na ang nabubutas. Tumagos na mula Valenzuela Station papuntang kasunod nitong Quirino Station ang tunnel boring machine na nagbubutas ng lagusan. Gayon din sa Camp Aguinaldo Station. Ang Ortigas Avenue Station sa Pasig naman na 3 taon ang delayed ang konstruksyon masisimulan na. Naresolba na kasi sa wakas ang problema sa right-of-way ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Hopefully within the next few weeks, we will start construction already finally. After 3 years since the groundbreaking. Kinumusta nila ni Pasig City Mayor Vico Soto ang isa sa 2 istasyon ng subway sa Pasig kanina. Sa ngayon ay may mga rerouting ng pinaiiral sa bahagi ng Pasig. Madadagdagan pa yan pag itinuloy yung konstruksyon at magtatayo ang DOTR na mga access road. Alam naman natin ang problema sa traffic. The only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Kung may delay man, at least hindi sa amin yung delay. Papunta na sa Pasig ang paghuhukay ng tunnel boring machine mula sa Camp Aguinaldo Station. Nasa ilalim na tayo ng White Plains right now. We're expecting the tunnel boring machines to reach Ortigas by 2026, end of 2026. Dahil sa mga right-of-way issues, tulad dito sa Pasig, delayed na ng 5 taon ang Metro Manila Subway Project. Pero susubukan daw ng pamahalaan na makapagpatakbo kahit 2 istasyon mula Valenzuela hanggang Quirino sa 2028. Susubukan namang mapaabot ang biyahe hanggang Ortigas Station sa 2030 o 2031. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.